Ang video natin ngayon ay pinamagatang 5th level Jiutan Panlong Array. Nakatayo si Elder Yun sa harap ni Zuofan sa ilalim ng mabituing langit. Inalok niya si Zuofan ng pagkakataon, sinabi niyang kung papayag itong umanib sa Yuming Valley, matatapos na ang alitan nila doon. Tumawa lang si Zuofan. Tiningnan niya si Elder Yun at tinanong kung sa tingin ba nito ay karapat-dapat itong lumaban sa kanya. Tahimik ang buong bakuran ng Qianlong Pavilion. Nasa gitna sina Zuofan at Elder Yun, habang pinapanood sila mula sa malayo ng mga tauhan ng Yuming Valley. Galit na sumagot si Elder Yun. Tinanong niya kung hindi ba masyadong mayabang si Zuofan. Binalaan niya ito na dapat alam nito kung ano ang makakabuti sa kanya, kung hindi ay matutulad ito sa mga bangkay na nakakalat sa paligid. Biglang naglabas si Elder Yun ng pulang enerhiya mula sa kanyang kamao. Mula dito ay lumabas ang mga itim na kadena na may pulang liwanag at mabilis na sumugod. Nagulat ang babaeng may lilang buhok na kasama ni Zuofan. Hinarap ni Zuofan si Elder Yun at tinanong kung hindi ba kaalyado ng Yuming Valley ang Black Wines Mountain. Tinanong niya kung bakit basta na lang nito pinapatay ang mga sarili nilang kakampi. Ngumiti si Elder Yun at sinabing matalino si Zuofan kaya alam na nito ang ibig niyang sabihin. Ngayong may nabunyag na, maaaring magduda ang mga tao sa kanila, kaya mas mabuting patayin na lang ang mga saksi para mabura ang ebidensya. Tinanong ni Zuofan kung sino ang tinutukoy nitong sila. Sumagot si Elder Yun na kung sasali si Zuofan sa kanila, malalaman din ito. Biglang humalaklak ng malakas si Zuofan. Ang tawa niya ay umalangaw-ngaw sa buong bakuran. Tumingin siya kay Elder Yun at sinabi na sa paningin niya, ang buong Yuming Valley ay katulad lang ng tingin ni Elder Yun kay Yuming. Para lang itong isang langgam. Nagalit si Elder Yun. Tinanong niya kung hindi ba takot mamatay si Zuofan. Ngumiti lang si Zuofan at binalik ang tanong kung kaya ba talaga siya nitong patayin. Sumigaw si Elder Yun nang mamatay ka at mabilis na sumugod. Hindi man lang gumalaw si Zuofan. Sinalubong niya ang atake gamit lang ang isang daliri at madaling hinarang ang kamao ni Elder Yun. Nagsalpukan ang kanilang mga enerhiya at yumunig ang lupa sa lakas ng banggaan. Mula sa gilid, pinapanood sila ni Yuming. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Iniisip niya na isa siyang henyo, at kung hindi dahil kay Zuofan, hindi siya mapapahiya ng ganito. Binulungan niya ang sarili na maghintay lang si Zuofan, at agad tumakas si Yang Ming. Sinubukang habulin ni Lei Yutang si Yang Ming at sumigaw na akala niya ay makakatakas ito. Lumingon si Zuofan at tinawag siyang stupid girl, mabilis niyang pinakawala ng maliit blood baby para sundan si Lei Yutang. Bumalik ang eksena kay Elder Yun habang sunod-sunod ang kanyang atake at tinanong kung sa tingin ba ni Zuofan ay mananalo ito laban sa kanya. Sinalag ni Zuofan ang bawat suntok habang nag-iipon ng gininto ang apoy sa kanyang kamao. Lumutang si Elder Yun sa ere. Pinuri niya si Zuofan dahil sa murang edad ay kaya nitong kontrolin ang isang level 3 Panlong Array. Sinabi niyang sayang lang dahil siya ang nakaharap nito ngayon. Sumugod si Elder Yun gamit ang lilang enerhiya ng isang Tianzuan Stage Master. Hinarang ito ni Zuofan gamit ang ilang gininto ang array plate. Bumangga ang lilang enerhiya at nabasag ang mga plate. Sumigaw si Elder Yun na ang lakas ng isang Tianzuan Stage Master ay hindi nito kayang isipin. Kalmadong sumagot si Zuofan. Sinabi niyang ang lakas ng isang 5th level array ay hindi rin ito kayang isipin. Itinaas ni Zuofan ang kanyang mga kamay. Sumigaw siya na lumabas ang unang dragon. Mula sa array ay lumabas ang isang dambuhalang gintong dragon na yumalulong at sumugod kay Elder Yun. Sumigaw si Elder Yun na huwag siyang maliitin at pinalabas ang kanyang mga kadena para pigilan ang dragon. Itinaas muli ni Zuofan ang kanyang kamay at tinawag ang pangalawang dragon. Nagulat si Elder Yun sa pangalawang dragon na lumitaw. Hindi pa doon natapos si Zuofan. Sunod-sunod niyang tinawag ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, hanggang sa pang-siyam na dragon. Sa isang iglap, 9 na gintong dragon ang lumutang sa langit at pinalibutan si Elder Yun. Natarante si Elder Yun. Napasigaw siya na nagkamali siya. Sinabi niyang hindi ito ang 3rd level Panlong Array. Tinitigan siya ni Zuofan at sinabing tama siya. Ito ang 5th level Jiusan Panlong Array at mararamdaman niya mismo ang lakas nito. Biglang humalaklak si Elder Yun.
Sinabi niyang sa murang edad ay kaya na nitong kontrolin ang 5th level array at talagang nagulat siya. Muli niyang tinanong si Zuofan kung gusto na ba nitong sumali sa Yuming Valley. Diretsyong sumagot si Zuofan. Sinabi niyang ang basurang valley nito ay hindi bagay sa kanya. Nagbago ang mukha ni Elder Yun. Sinabi niyang dahil ayaw sumali ni Zuofan, hindi niya hahayaang mabuhay ang isang henyong tulad nito. Sumugod si Elder Yun gamit ang buong lakas. Itinuro lang ni Zuofan ang kanyang daliri. Sabay-sabay na umatake ang siyam na dragon. Tinamaan si Elder Yun sa gitna ng pagsabog. Tumilapon siya sa ere at samuka ng dugo. Bumagsak siya sa lupa habang wasak ang kanyang damit. Nakatayo lang si Zuofan sa ibaba at malamig na tinanong kung paano ito naging elder sa ganoong klaseng abilidad. Tinanong niya kung paano naging isa sa 7 families ang Yuming Valley. Duguan at galit na tumingin si Elder Yun kay Zuofan. Sumigaw siya na kahit lumuhad pa at magmakaawa si Zuofan para sa kapatawaran, papatayin pa rin niya ito. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.